ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Total hindi naniniwala si Annalyn kay Carlos at papatayin na rin niya si Annalyn. Aaminin na ni Carlos kay Annalyn na anak niya si Zoe. Siya ang tunay na ama ni Zoe. Gulat na gulat si Annalyn. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Ilang beses nang paulit-ulit na may bumabalik sa alaala ni RJ. Sinabi niya na ito kina Dr. Ray at Doktora Menor. Pilit iniisip ng dalawang doktor kung ano ba ang inaalalang nakaraan ni RJ. Nagtanong si Ray, "Mabuti naman pare, unti-unti ay nabubuo na ang alaala ng iyong nakaraan. Ano ba ang iyong naaalala pare?" Sumagot si RJ, "Hindi gaanong malinaw, pero it's something to do with Zoe." Hindi naman nagtataka si Doktora Menor. Maaalala mo nga siya siguro kasi anak mo siya eh. Marami kayong mga good memories dahil masaya ka namang maging ama ni na Zoe at Annalyn. Sumagot si RJ, "Yes, pero tungkol sa laboratory test result ang paulit-ulit na sumusulpot sa alaala ko. Tungkol sa isang medtech na parang dito sa Apex nangyari. It's very significant kasi kung hindi ko siya palaging maaalala. At bakit nandoon si Zoe sa alaala kong yon?" Sumagot si Ray, "Kung sa palagay mo dito nangyari yan, why not investigahan natin? Let's contact all the medtech na naging parte ng Apex mula noong bago ka na aksidente hanggang ngayon." Tumatango si RJ, "Tama Ray, kailangan kong makausap lahat ng mga naging medtech para sa ganon malinawan ako kung totoo ba ang mga nasa alaala ko." Sa kabilang banda, nasusuklam si Annalyn kay Carlos. Hindi naniniwala si Annalyn na niligtas siya ni Carlos. Alam ni Annalyn na magkasabwat sina Carlos at ang kidnapper. Inutusan ni Carlos si Annalyn na tawagan ang nanay at sabihin na si Carlos ang nagligtas sa kanya. Nung hawak na ni Annalyn ang cellphone, biglang tumawag ang kaibigan ni Carlos na si Jerry. Hindi alam ni Jerry na ibang tao ang may hawak ng cellphone, kaya dire-diretso lang siya sa pagsasalita. Takot na takot si Jerry na madamay siya sa ginawang pagpatay ni Carlos kay Lindon. Sinasabi ni Jerry na hindi siya kasama sa pagpatay, labas siya sa kasamaang ginawa ni Carlos kay Lindon. Nabigla si Annalyn sa mga narinig. Binabana ni Annalyn ang tawag dahil ayaw na niyang marinig pa ang mga susunod na sasabihin ni Jerry. Hindi niya akalain na ang tinuring ni Lindon na isang ama ay siya rin palang papatay sa kanya. Nabalewala na ang magandang samahan nila noon dahil lang sa isang pagkakamali. Dahil sa pagkakasuklam ni Annalyn ay nasampal niya si Carlos ng malakas. Pagkatapos nito ay tumakbo si Annalyn. Sinubukan niyang tumakas. Nagmamadali siya. Galit na galit si Carlos dahil hindi niya makuha ang loob ni Annalyn. Kahit anong pagdedenay niya at pagpapaliwanag ay hindi naniniwala sa kanya si Annalyn. Sinundan niya si Annalyn. Tinatawag ang pangalan nito. Hanggang sa nakita ni Carlos si Annalyn mula sa pagkakatago. Takot na takot si Annalyn. Iyak siya ng iyak dahil sa ginawa ni Carlos kay Lindon. "Bakit mo pinatay si Doc Lindon? Ano bang ginawa niya sa iyo para humantong sa pagpatay? Tinuring kanyang ama, pero napakasama mo." Nairita na si Carlos sa bibig ni Annalyn. Hinila niya ang buhok ni Annalyn para masaktan. "Alam mo, kasalanan ni Doc Lindon ang ginawa niya dahil masyado na siyang maraming nalalaman. Nararapat lang yun sa kanya." Nagtataka si Annalyn. "Ano ba ang nalalaman ni Doc Lindon? Bakit hindi mo pa sabihin?" Gigil na gigil si Carlos. May mga bagay na hindi dapat malaman at hindi dapat malaman ng lahat. Kung gusto mong malaman, sigurado mawawala ka na rin. Isasama kita kay Doc Lindon. Gusto mo ba yon? Natahimik si Annalyn. Ayaw na rin niyang malaman. Baliw na si Carlos. Baka mas lalo siyang saktan nito. Pero si Carlos na ang gustong umamin para may dahilan na siya kay Annalyn na patayin siya. Sabi ni Carlos, "Pero dahil papatayin na rin naman kita, sige, aaminin ko na kung ano ang sikretong nalaman ni Doc Lindon. Isama mo na ang lihim na yan na malalaman mo sa libingan mo. Alam mo kung ano ang sikreto?" Natahimik sandali ang paligid.
Kumukuha ng tiyempo si Carlos. Anak ko si Zoe. Ako ang tunay na ama ni Zoe at hindi si RJ. Narinig mo? Ako ang ama ni Zoe at hindi ang tatay mong si RJ. Hindi kayo magkapatid ni Zoe. Anak namin siya ni Moira. Parang binuhusan si Annalyn ng malamig na tubig. Sobra siyang nabigla sa binunyag ni Carlos. Umiiyak si Annalyn. Hindi siya makapaniwala. Hindi yan totoo. Kapatid ko si Zoe. Anak siya ni tatay. Tumatawa ng malakas si Carlos. Yan ang tinanim ni Zoe sa isip nyo. Ang panindigan na siya ang legitimate daughter ni RJ at hindi ikaw. Pero ang totoo, ikaw lang ang nag-iisang anak ni RJ. Ikaw lang ang nag-iisang tanyag. Iyak ng iyak si Annalyn. Dinugtungan pa ni Carlos ang pagsabi ng sikreto. Total sinabi ko na rin naman sa iyo na anak namin siya ni Moira. Alam mo bang buhay pa si Moira? Oo, totoo ang narinig mo. Buhay na buhay si Moira. Siya si Morgana Go. Mga tanga lang kayong lahat dahil pinaniniwala kayo ni Moira na patay na siya. Pero hindi, buhay na buhay siya at patuloy siyang gumagawa ng kasamaan sa inyo. Mas lalong umiyak si Annalyn dahil kung buhay si Moira, delikado ang buhay ng nanay niya. Galit na galit si Annalyn. Mga hayop kayo, mga manluloko, wala kayong kasing sama. Tawa ng tawa si Carlos. Mas masasaktan ka pa kung malaman mo na ang minamahal mong kapatid ay kasabwat sa lahat ng sikretong to. Alam niya ang lahat ng sikretong tinatago namin ni Moira. Parang nanghina na si Annalyn sa lahat ng binulgar ni Carlos. Sabi ni Carlos, ngayong alam mo na ang lahat. Wala ka ng karapatang mabuhay. Isama mo sa hukay ang lahat ng nalalaman mo. Tinutukan ni Carlos si Annalyn ng baril. Nagmamakaawa naman si Annalyn. Huwag mo akong patayin, please. Gusto ko pang makita si nanay. Parang biglang huminahon si Carlos sa pagkakasabi ni Annalyn tungkol sa nanay niya. Nagpatuloy si Annalyn. Minahal mo naman si nanay, di ba? Gusto mo bang malungkot si nanay kapag nawala ako? Alam mong mahalaga ako kay nanay, kaya please, huwag mong hayaan na maging malungkot si nanay dahil sa pagkawala ko. Parang biglang naging emosyonal si Carlos. Mahal na mahal niya si Lynette at ayaw niyang masasaktan pa si Lynette. Bigla siyang napatigil at umatras. Iniwan niya muna si Annalyn. Nag-iisip-isip at umiiyak. Nalulungkot. Laging iniisip si Lynette. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.